Sa mundo ng pagko-commute dito sa Pilipinas, palaging bida ang mga jeepney driver. Sila ang nagdadala sa atin sa mga lugar ng trabaho, eskwelahan, galaan, at pati na rin ang mga date. Pero habang sila'y umaarangkada, naiiwan sa rearview mirror ang kasama nila sa mundong ito, ang mga barker at mga jeepney sign painter. Ngayon, pepreno muna tayo saglit para kilalanin kung sino ba sila at kung para sa lahat ba ang trabaho na ito. Tuklasin natin ang mga kanilang mga racket dito sa Job for All. Quiapo, Moraita at Fulcoa. Itong mga lugar na to, nakikita natin yung sa harapan ng mga bus, ng mga jeepney at nagbibigay ng kulay sa mga daan sa Metro Manila. Nandito kami ngayon sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan nakikita natin ang mga jeepney sign na nakadisplay mula Buendia, papuntang Quiapo, papuntang Espanya, papuntang Fairview. At dito natin makikilala ang official stylist ng mga hari ng kalsada. Dito sa may shed na ito ay punong-puno ng mga makukulay na karatula na ipinipinta ni Generoso Montederamos o mas kinikilala bilang si Loloy dito sa Quezon City. Mulang tinayo ko to 2003. Dito itong lugar na to. Dito ko sa lugar? Oo, mahigit na 20 taon. Talagang kumikita naman talaga. Hindi ka nagugutom Sabi ni Loloy na isa sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin daw siya sa trabaho na ito ay dahil hindi siya nakakapagod at mas pinapagana ang utak kesa ang katawan. Dahil ang pinaka-kinakailangan raw dito sa trabaho na ito ay ang konsentrasyon sa iyong kamay. Sa trabaho, magaan. Hindi yung tulad ng pisikalan talaga, buhatan ng mabigat. Ito, magaan lang. Basta ng hawak mo, magaan lang. Sariling idea na lang yan Depende kung para mapabilis ang trabaho. Ang mga signboard na ito ay gawa raw sa mga curtain blinds na itinatapon sa mga junk shop at nire-recycle niya na lang para gawing canvas sa kanyang mga karatula. Ang pintura naman na ginagamit niya ay enamel, isang oil-based paint na para daw kumintab ang signboard at ang mga letra. Sa akin na lang kasi, pag tapon na, pambasura na nila yan Dito na lang nila itapon sa akin, mapakilabangan pa nila. May pambigas na sila. Ano yan, per liter yan, 200 lang naman yan, 180, ganun. Mura lang naman. Hindi naman gaano mahal. Ayun kasi, yun ang matingkad na kulay kasi talaga yan. Lalo pag sa gabi, pag naiilawan na, nagre-reflect kasi yan. Kaya nakikita agad ng mga pasahero o mga tao yung signboard. Sabi naman ni Loloy na isa sa mga nagpapahirap ng trabaho nila ay tuwing bumabagyo, na kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan ay tumatagal ang pagtuyo ng pintura. Ngunit sabi niya rin na nung nagkaroon ng modernisasyon ng mga jeepney ay humina ang kanilang kita. Yun nga, magamit sila ng may ilaw na signboard. Pero lahat naman ng Egypt, kumukuha pa rin sa akin ng signboard. Minsan mahina. Yun ang, dito ako kumukuha lahat pang-paaral, pang-kain, pang-gastos araw-araw. Dito lang ako kumukuha. Ang pinakamababa talaga kita sa araw-araw nito, 2,000 pataas. Yung kitaan talaga. Hindi nga nila alam baka gayahin nila kung magtinda na signboard. May kalaban na ako. Ang pinakamalit niya na sign ay nabebenta sa 50 pesos, ngunit ang pinakamalaki niya na ginagamit ng mga bus ay umaabot ng 250. At sabi naman ni Loloy na patuloy pa rin siya sa ganitong klaseng trabaho na bukod sa madali lang para sa kanya, ay ito talaga ang kanyang passion. Sining kasi talaga yung ano ko talaga Yun ang dulo ko masaya Pag nakagawa ko lang mga kung may paggawa na medyo mahirap, yun ako sa challenge Challenge raw ba? Subukan natin kung talagang para sa lahat nga ba ang trabaho na ito. Hindi yan mabili, hindi yan madali. Nakailang taon po kayo Pag sa theory siya, pag sa ballpen at sa lapis, mas madali kasi yung lapis. Iba. Pagdating sa brush, madulas yung brush. Nag-i-slide yan. Tapos nanginginig pa yung kamay mo, kaya sa lapis hindi ka nanginginig. Dito pa lang sa mga edge Sorry na lang sa lahat ng nanonood. Tapos paano po doon sa mismong Sige, kahit iguhit mo lang yung brush pababa. Hindi. Yan, ganyan. Tansahin mo lang. Pababa. Pagkatapos ko subukan yung pagpipinta ng sign, ang masasabi ko na lang na ang trabaho na ito ay not for all. Ayon nga kay Loloy, kailangan mo ng magaan na kamay at kailangan focus na focus ka sa pagpipinta.
Bumalik muna tayo sa Manila kung saan matatagpuan ng mga estudyante at trabahador na sasakay sa mga jeepney dito sa Loton. Dito mo rin makikita ang mga jeepney barker na tinutulungan ng mga tsuper na makahakot ng mga pasahero. Si Jesus Cañedo ay nagsimula mag-barker dito sa Loton simula pa ng bata siya at nagpatuloy na magtawag ng mga jeepney at mga pasahero sa mga iba't ibang lugar dito sa Maynila. Kailangan pag sinabi mo talaga, hindi porket matumal, alis ka dyan, hanap ka ng pagkakita na iba. Okay lang kung parehas eh. Kung baga kita mo naman yung illegal, diba? Wala kang mapapala. Kailangan magtila ka kung gusto mo magdadala pa rin yung barko. Kaya pag may nakita kang gumagawa ng kalokohan dyan, report mo yung tama, sabihin mo yung tama, huwag mo itago yung mali. Huwag mo sila pagtatakpan. Kahit sa mong kapatamba yung kaya. Natuto si Cañedo sa mga ibang barker na nagtatawag rin ng jeep habang lumalaki siya. At ang sabi niya na ang tiyaga lang raw ang kailangan para magpasakay ng mga pasahero. Kailangan magtila, gawa ng may pamilya. Yung mga anak kasi ako eh. Dami ko anak, ito. Simple lang naman daw ang trabaho. Kung may bakanting upuan, kasya pa yan. Hanggat sa makakaya ng mga jeep na mapuno, ay magkakaroon na rin sila ng kita. Ngunit ang tanong, kaya nga ba ito ng lahat? Kaya ba ito gawin ng ordinaryong Oo, tao? kaya gawin. Kahit sinong tao kaya gawin. Basta nasa tao lang naman eh. Kaya para sa akin, lahat to kaya gawin. Basta kami talaga lang. At ngayon subukan natin kung ano nga ba ang feeling ng maging isang barker. Kamiling! Bilis! Mga estudyante, pasok na kayo! Pasok na kayo! Marami tayo! Sa Espanya! Bilis! Nakapataas mo dito! Marami mong sakay! Marami mong pasahero na pwede sumakay dito! Taas na po! Marami tayo sa Espanya! Marami tayo sa FU! Mga tama na! Sakay na po kayo! Kuya! Sakay na po kayo dito! Saan po kayo? Saan? Dapitan! Maganda tayo ng mga jeep papuntang Dapitan! Pwede naman Espanya! Lakad kayo papuntang Dapitan! Pwede naman kuya! Kung kaya po naman! Kailangan natin sa estudyante dito. Kuya, sakay na po kayo! Saan po kayo? Espanya, sakto, Espanya, sumakay na po kayo dito. Oh, marami tayo sa Espanya, mga kamasya, pasok na po kayo dito. Kuya, senior ay po, pasok na po kayo dito. Espanya po, Espanya. Ayan, maraming salamat po, kuya! Papasukan niyo po na yung estudyante na to. Success tayo sa paghahatak ng isang pasahero para sumakay sa jeep. At dahil nga doon, masasabi ko nga na ang trabaho na ito ay job for all. Kailangan nyo lang talaga tiyagaan para kumbinsin yung mga tao na sumakay at siguro ihanda nyo na rin yung lalamunan nyo sa kakasigaw para manghatak ng pasahero. Hindi man nila hawak ang manibela, patuloy-tuloy pa rin sila sa pag-arangkada. Ang kanilang mga hiyaw at sining ay nagsisilbing gabay ng mga pasahero tungo sa kanilang destinasyon. Kahit hindi palagi nasusuplihan ang kanilang hirap, hanggat kaya nila, hindi muna sila papara. Ako si Liam Thomas Lacacho, salamat sa pagsasama sa akin sa pagtutuklas ng mga kakaibang racket dito sa Job for All.